Good morning. At 2 a.m. in the morning, tayo ay may biyahe. Dito tayo ngayon sa Pabuao exit. Tayo ay uwi ng Cabanatuan City, Nueva Ecija. Start na natin. So, oo nga pala guys, dito yung backpack ko. Ginawa ko siyang tank bag. Ito yun naman, no? Nagmukha siyang tank bag kasi meron akong chicharon sa likod. So alam naman natin na maikli lang naman ng mga naked bikes. So sa motor talaga maikli din. May naka-bundle kasi chicharon sa likod, dalawa. So tinatamaan ng bag. Itong bag na to guys is parang yung pang motor talaga, yung anti-theft na bag. Yung nasa likod yung zipper, nasa loob. So ito siya, goods naman siya guys sa Dominar. So kakatapos na ng bagyo, si Bagyong Paeng, na sinayang ang long weekend ng lahat, no? Yung mga lakad nung Sabado, sinira ni Paeng. At marami siyang nasa lanta. So stay safe guys. So maswerte ka, hindi ka binaha, swerte mo na lang. So isipin mo na yung mga binaha, yung mga nasa lanta ng bagyo, kawawa naman, gastos na naman yun. Imagine mo, magpapasko, may gastos silang binabayaran, di ba? So thankful na lang tayo. So ayan, medyo mahangin dito sa NLEX. Tara, ramdam ko na yung hangin. Though di mo siya tatamaan ng chicharon natin dahil malapad ako. Hindi mo siya tatamaan ng hangin yung chicharon. Pero takbong pogi lang tayo. Since malapit na naman tayo sa Balagtas exit. Ayan, so pangatlo na exit lang sa Bukawi. So nagbalagtas exit na ako para mabilis ang biyahe kaysa duman pa ako ng Pandi. Umikot pa ako, madilim dun masyado. So dito, chill lang ang takbo natin. Gusto ko pa sigatin yung Dominar natin guys. So sa mga team kadoming natin dyan, yes, itataas natin ang watawat ni Dominar, no? So papasigatin natin ang ating doming. Kaya abangan nyo pa yung mga more vlogs to come with my Habagat, the Winner 400 UG. At hanggang ngayon, hindi ko pa rin siya nagagawa ng review, no? Ng feedback review. Woo! So yun, nakakatawa lang kasi para sa isang maliit na vlogger. Hindi mo lang malaking vlogger, malaki yung katawan ko. Pero sa katulad ko na maliit pa lang yung mundo sa vlogging, masaya na kami sa mga maabot kami ng 1,000 views. So kung alam naman natin, doon kami kumikita syempre sa views. Prangkahan na tayo, sa views talagang habol namin kaya sa subscribers. Pero syempre kung marami pa subscribers, mas marami manonood sa'yo, diba? So sana yung mga nanonood, rekta subscribe na kayo. Huwag nyo nasayangin yung Gmail nyo, no? Ilaan nyo na yan para sa subscription sa akin. Wala akong bayad yan, ano? Yeah. Ay, grabe, kita nyo ba ko? Woo! So ang settings ng GoPro natin ngayon is 1080p 30 fps kasi pang low light. So hindi mo tayo masyadong sanay, nagpaturo lang tayo, no? So pag madilim pala or gabi, 30 fps para may makita tayo. So ito na, malagtas exit na. So safe ang ating chicharon, hindi nilipad sa NLEX. Maigpit ang pagka-tape. Kaso hindi nito makakahataw kasi syempre malakas pa rin, wala lang masyadong traffic, malakas ang hangin sa kalsada. So medyo DLX tayo doon, ano? So yun yung nagadahan sa sa naka big bike ka na, expressway legal bike. Ay advantage mo, sa papabilis ang biyahe mo, less hassle ka pa. Kasi pag sa looban, minsan may traffic, may nasisiraan, may bako-bako. So guys, ang fare lang is Bukawi po is 21 lang, Bukawi to Balagtas. Yun, grabe, dilim guys, no? So alam naman natin sa Pilipinas, bihira ang kalsada na kumpletong ilaw, no? Meron may isang diretso pero malas laging may walang ilaw dyan, ano? So tulad dito, bypass road ng Balagtas hanggang San Rafael, walang ilaw, walang street lights dito guys. So hindi pinopondahan yung mga gantong klaseng kalsada, no? Hindi na nilalagyan. Ewan ko ba kung bakit saan delikadong kalsada pa. Then dati ginagawa ito, sobrang tagal gawin ito, umabot 1 taon itong kalsada na to. So buti nga ngayon is nagawa na. Pero ngayon naramdaman ko, bumabako-bako na naman. Siyempre tag-ulan, tinitipid ang materyales. Tinitipid ng mga materyales dito, puro heavy trucks ang dumadaan dito. Lahat ng truck dito dumadaan pauwi ng Ecija, dito sila dumadaan. Kaya imagine mo kung titipirin mo to, grabe talaga, ano?
Sayang pinag-aralan. So, back to the vlog. Para ko sa inyo guys, alam nyo yung night ride ang gagawin nyo, yung helmet nyo, palitan nyo na ng clear visor. No, ako ngayon walang ginawa. Dahil nga siyempre pag naka-helmet ka, gusto mo, pogi ka. Dahil yung smoke visor mo or yung naka-iridium, di ba? Yung tinted, yung may kulay. Pero siyempre kapag ganitong ganitong mga night ride, huwag mong pahirapan sarili mo. Kung gusto mo na pupuwing-puwing, huwag ka na magpalit ng clear lens, taas mo na yung visor mo para hindi ka nahihirapan, hindi ka nakakapa sa dilim. Kasi gano'n ang ginagawa ko dati is pogi. Talagang nakababa visor ko kahit gabi. Pero yung helmet ko na isa, yung Recon, maganda visor nun guys, kahit gabi nagagamit ko yun. Saka yung Fury, same lang ata sila, maliwanag siya sa gabi. So hindi siya ganun ka-smoke na smoke. Ayan. Then payo sa inyo guys, kita nyo naman, mga motor ngayon is LED lights. Kahit big bike yan, hindi sapat yung lakas ng ilaw niya sa dilim ng lugar, no? Kasi kadalasan, kapag may ilaw sa malayo, yung mata natin nag-a-adjust. Kaya lang nangyayari, parang dumidilim yung harapan natin. Pag mas malakas yung nasa natataw nating ilaw, mas dumidilim, diba? So hindi mo tayo like ng kotse na ganyan kalakas ng ilaw, ang lakas din, no? So worth talaga magpundar, mag-invest sa motor na auxiliary lights or mini driving lights. Pag mini driving lights naman, umaabot na ng 1.5 to 2K. Then kapag auxiliary, malalaking ilaw, sumaabot na nga na yan 2,000 mataas. Depende rin sa watts, saka sa quality, saka sa brand, no? Pero ako may bala ko palagay worth 3,000 or 3,500. Goods na yun. May high beam siya na yellow para pang all weather. Kasi pag yellow, pwede siya pang ulan. Pag puti kasi, hindi siya pwede pang ulan. Parang hindi visible yung kalsada, hindi ganun ka-visible. Okay? So pang high beam yung dilaw. So lalo dito sa ganitong kalsada sa bypass road, super effective talaga na naka-auxiliary lights ka. Kaya ako, babalikan ko tong kalsada na to, mag-vlog tayo dito guys, kung gaano kagaan, kung gaano kasarap bumiyahe ng kitang-kita mo yung kalsada, hindi ka nakakapahimbigla. Uy! May bako, may makikita kang bako, iiwas ka nila, pepreno ka bigla. Delikado, diba? Kaya kita yung sa mga Facebook, iba minsan diba, sobrang din ng kalsada mo, gulat ka, meron ka na palang kasalubong. Yun. So alam natin, pag motor tayo, hindi natin alam kung saan tayo madadaan, kung saan tayo mapupadpad. So alam nyo, pag nagra-ride, lalo pag north ride, pumunta sa mga probinsya. Kaya siguraduhin mo lang meron kang auxiliary light para, alam mo yun, hindi ka tiis ganda saka kapa sa dilim. Delikado rin kasi yun. Dahil lang motor lang tayo, maliit lang tayo, maganda yun, kitang-kita tayo sa dilim. Grabe kasi dilim na kalsada dito. Oo nga pala guys, kapag dumadaan kayo sa mga ganitong klaseng kalsada, yung alam nyo parang deserted na kalsada, sobrang dilim, parang kayo lang dumadaan, iwasan nyo tumigil sa gilid, no? Tuloy-tuloy lang kayo. Siguro takbo 60, 80, goods na yun. Tuloy-tuloy lang kayo kasi hindi natin masabi na marami pa rin masama loob dyan, no? Baka tutukan ka na lang bigla, magulat ka, may tao na sa likod mo, no? Tutukan ka bigla, pababayin ka sa motor. So masakit pa dun kung huwag naman sana, dalihin ka pa, diba? So maraming ganyan tao dito masama loob. Kaya sa mga ganitong klaseng kalsada, kung hindi naman kayo naka-group ride, huwag kang hihinto sa gilid, no? So kadalasan naman sa mga ganitong kalsada, medyo malayo ang agwat ng mga gasoline station. So kung kailangan mo talagang huminto para jumingil, hindi naman tanghaling tapat para umihi kayo sa dilim, no? Kahit sabi kung matapang ka, wala yung tapang mo kapag tinutukan ka. No, kaya tip lang, hanggat kaya, sa gasoline lang huminto. Yun ang pinaka-safe talaga. Umulan na! Ang lakas ng ulan! Basa na ako! Woo! Diyos ko, ba't naman ganito? Wala bang biyahe na hindi ako mababasa ng ulan? Iba ka talaga, bagat. Raid magnet ka talaga. Approaching San Miguel tayo. Unti pa be.
So isa sa mga nag-i-inspire sa atin ngayon yan si Trupa. So halos lahat ng vlog niya pinapanood ko na ngayon, saka yung mga lumang vlog. Dati kasi dito kami sa motovlog. Then napanood ko yung mga, ang pinaka nag-inspire sa aking story niya is yung ano, yung Boracay sila. Grabe, yun talaga yung gusto kong gawin. Siguro kapag nagka-scooter ako, or kahit ito siguro sa Dominar, since matipid naman sa gasto, yun talaga. Yung mag-ride ka hanggang Boracay nakamotor, ay sarap. So sana kapag kumikita na tayo ng talagang normal, regular kay YouTube, sana magawa ko rin yan, no? Kasi sa mga pangarap ko magmotor, kasakay mo sa Roro, ang saya lang. Kaya sabi ko, ay magagawa ko din yan soon. So ngayon, short ride muna tayo. Buti huminahon yung ambon dito, no? Ambon na lang, lamig. So naka-imprint custom jersey tayo, kaya hindi ganun kalamig. Ang gamit ko yung hybrid jersey nila, yung merong hindi butas-butas na part na tela, no? So yung harap kasi, yung sa katawan is hindi butas-butas, sa braso lang, sa left side ito lang may butas, air cool. Yung sa harap is parang dry fit lang, kaya hindi ganun kalamig. Kaya hindi ko niya lamig ngayon. So syempre sa naman tayo sa lamig. Woo! Lapit tayo mag-isiha. Miss na biyahe natin. Sana laking ganito, no? Hindi ganito ka-traffic. Kaya pag madaling araw, sarap bumiyahe. Umiikli yung ano, yung layo, no? Yung travel time talaga umuunti. Derek stand talaga kasi pag inaantok-antok ka pa, kaya dapat maganda kang tulog eh. Ako talaga nagkasali na ako, papakondisyon na ako dahil medyo delikado na kapag lagi kang tukin, di ba? Kaya kailangan nasa kondisyon ko na lagi.